Ang talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal. Si Jose Rizal na may buong pangalan na Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay isinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 11, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonzo. Si Rizal ay ikapito sa kanilang 11 magkakapatid. 2 lamang sila ni Pasiano sa mga anak na lalaki ng kanilang mga magulang. Ang kanyang mga kapatid na babae ay sina Saturnina, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Josefa, Concepcion, Trinidad, at Soledad. Si Rizal ay hindi lamang isang manunulat, kundi isa ring magsasaka, manggagamot, sayantipiko, makata, imbentor, iskultor, inhenyero, kwentista, lingwista, at may kaalaman sa arkitektura, kartografiya, ekonomiya, antropolohiya, iktolohiya, etnolohiya, agrikultura, musika, sining sa pakikipaglaban at pag-eeskrima. Ang kanyang ina ang naging unang guro niya. Maaga siyang nagsimula sa pag-aaral sa bahay at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Biñan, Laguna. Nakapagtapos siya ng bachelor sa Agham sa Ateneo de Manila noong Marso 23, 1876 na may mataas na karangalan. Noong 1877, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad Central de Madrid hanggang sa matapos niya ng sabay ang medisina at filosofiya noong 1885. Natuto rin siyang bumasa at sumulat ng iba't ibang wika kabilang na ang Latin at Greko. At nakapagtapos siya ng kanyang masteral sa Paris, France at Heidelberg, Germany. Ang kanyang 2 nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay naglalahad ng mga pang-aabuso ng mga praile sa mga Pilipino at mga katiwalian sa pamahalaan ng mga Kastila. Noong Hunyo 18, 1872 ay umuwi ng Pilipinas si Dr. Jose P. Rizal. Nagtatag siya ng samahan, tinawag ito na La Liga Filipina. Ang layunin ng samahan ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino at maitaguyod ang pag-unlad ng komersyo, industriya at agrikultura. Noong Hulyo 1872, si Jose Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa dapitan noong Hulyo 14, 1872. 4 na taon siyang namalagi sa dapitan kung saan nanggamot siya ng mga may sakit at hinikayat niya ang mga mamamayan na magbukas ng paaralan. Hinikayat din niya ang mga ito sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran. Noong Setyembre 3, 1876, habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang sirujano, inaresto siya. Noong Nobyembre 3, 1876, ibinalik sa Pilipinas at sa pangalawang pagkakataon ikinulong siya sa Fort Santiago. Si Rizal ay inaresto sa pamamagitan ng isang set-up at ibinalik sa Pilipinas upang harapin ang paglilitis. Bagamat walang malinaw na ebidensya na nagpapatunay na si Rizal ay bahagi ng katipunan o direktang nag-udyok sa revolusyon, siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. Sa kanyang huling sandali, isinulat ni Rizal ang kanyang tula na Mi Ultimo Adios, ang huling paalam, na naglalaman ng kanyang huling mensahe para sa kanyang bayan. Ito ay nagsisilbing inspirasyon at paalala sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino na maging makabayan at ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Noong Disyembre 30, 1876, isinagawa ang pampublikong pagpatay kay Rizal sa Maynila
noong siya ay 35 taong gulang. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, si Jose Rizal ay itinuturing na isang malaking inspirasyon at haligi ng pambansang kamalayan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobela at paninindigan, siya ay naging isang simbolo ng katatagan at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang buhay at mga sakripisyo ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan at pagbabago. Sa pagwawakas, hindi lamang ang kanyang angking talino at kakayahan bilang isang manunulat, doktor, at makabayang Pilipino ang siyang dahilan kung bakit siya ang itinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas. Higit pa sa lahat, ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bayan ay nagtatak sa puso at isipan ng bawat Pilipino ng kahalagaan ng pag-aaral, pagmamahal sa bayan, at pagsisikap na makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan. Ang talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal.